is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo ng karaniwang panahon. Kaalinsabay po nito ay linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukaan. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. People of God, come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of
your bounteous blessing. Come, you poor of the land, all who dwell with hearts of hunger. Come and taste the love of the Lord, and you will be filled. Come with praise, people of God. Come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of your bounteous blessing. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi kinukondena ng Panginoon ang mga mayayaman. Ngunit ipinaala sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas na pagtalima sa mga batas ng relihiyon, mas mainam na ebidensya ng tunay na pagsunod sa Ama ang pagkalinga at pagkipagkapwa-tao sa mga mahihirap at mga nagmula sa ibang kultura. At sapagat hindi natin nasusunod ito sa ating buhay, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin at aminin. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinadarama, nasa pagkakait sa dakila mong kawalhatian. Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtungan at ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na naranis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan sa kanan. Maawa ka sa amin, ikaw lang ang parang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ang Ama. Amen, Amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ipinakikita ng karunungan sa tao kung ano ang tunay na mahalaga para sa Diyos. Hinihimok tayong piliin ang karunungan sa halip na ginto o pilak, kalusugan o kagandahan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan.
sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang. Ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay na may maikli lamang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos at nababatid niya ang laman ng ating mga puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, sa mga kasukasuan at ng utak sa buto, na nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya, tayo'y magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumika ang pag-asa at adhika. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gagawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Pagkatapos kong basahin ang Ebanghelyo, nagsabi ako ng ang mabuting balita ng Panginoon. Kayo naman ay sumagot, "Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo." Alin dyan ang mabuting balita? Akala ng mga Hudyo, kung sila ay nakarinig sa Ebanghelyong ito, akala ng mga Hudyo, hindi yan mabuting balita. Sapagkat para sa kanila, pag ikaw ay mayaman, ibig sabihin, ikaw ay binasbasan ng Panginoon. Meron ding mga Kristiyano na ang kanilang pag-iisip ay kung ikaw ay yumaman, ikaw ay umasenso sa buhay, ikaw ay nagtatagumpay sa buhay, ikaw ay binasbasan ng Panginoon. Di ba, marami sa atin ang humihingi sa Panginoon, "Lord, bigyan mo ako ng kayamanan, bigyan mo ako ng tagumpay." At kung naibigay yon, niisip nating nabasbasan tayo ng Panginoon. In fact, meron tayong mga tinatabing prosperity gospels, yung mga ibang mga sekta na mga Kristiyano, na kung ang kanilang palaging sinasabi, pag ikaw ay yumaman, ikaw ay nagtagumpay, ikaw ay binasbasan ng Panginoon. Kaya ang daming pumupunta sa kanila, gustong basbasan ng Panginoon sa pamagitan ng pagiging mayaman. Sino po bang tatanggi doon? Di ba maganda yon? Mayaman ka, binasbasan ka na pa ng Panginoon. Pero ang sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ay malinaw na malinaw. Napakahirap ng isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas maigi, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Nagjo-joke lang ba ang Panginoon?
kamelyo sa butas ng karayom. Merong mga batikang nag-aaral na nagsasabi kasi yung isang gate sa Jerusalem ay parang hugis karayom at pag pumasok ang kamelyo roon, nahihirapan kasi napakakitid, napakaliit, pero nakakapasok. Mahirapan, pero nakakapasok. Pero mas mahirap pa, sabi ng Panginoon, na pumasok ang isang mayaman sa pagkahari ng Diyos. Bakit po ba? Pag mayaman ka ba ay masama ka ng tao? At sa kabila, pag ikaw ay mahirap ay automatically mas madali kang makakapasok sa langit. Yun ba yun? Hindi po ganoon, mga kapatid. No? Alam po natin, hindi porket ikaw ay mahirap, automatic ka nang makakapasok sa Panginoon, sa kaharian ng Panginoon. Hindi porket ikaw ay mayaman, automatic ka nang tatanggihan sa langit. Ang bottom line yan po ay saan ka ba nakasandal? Sino ba ang talagang batayan ng iyong buhay? Ano ba ang talagang foundation ng pag-asa mo, ng paniniwala mo, ng pagsasabuhay mo ng iyong buhay? Maraming beses, pag yumaman ka, maging confident ka na, pwede na akong magpagaling sapagkat marami na akong pera, hindi na ako matatakot. Pwede na akong pumunta dito doon. Pwede na akong makihalubilo sa mga mayayaman. Pwede na akong tumakbo bilang kandidato. Pwede na akong magkaroon ng mga makapangyarihang kaibigan. Pwede na akong magkasino. Pwede na akong mag-drugs. Pwede na akong mangalunya, mangaliwa. Sapagkat, marami naman akong pera. So, ang kayamanan ay nagdadala sa taong ito palayo at palayo sa Diyos. Pero merong mga mayayaman sa ating kasaysayan, merong mga hari, merong mga prinsesa, mga prinsipe na maski mayaman sila, hindi sila nakasandal sa kanilang kayamanan. Bagkus ginamit nila ang kanilang kayamanan sa pagtulong sa mga dukha, sa pagtulong sa mga mahihirap. So, ano po ang batayan talaga? Ang batayan ay saan ka ba nakasandal? Saan ba ang puso mo? Hindi porket ikaw ay mahirap, ikaw ay mabait, mabuti. Alam po natin, marami ring mga mahihirap na kriminal, na walang edukasyon kung ano ang ginagawa laban sa kapwa. Pero pag ikaw ay mahirap, mas madali kang tumatakbo sa Panginoon. Panginoon, wala akong ibang tatakbuhan kundi ikaw. May sakit ako, Panginoon. Wala akong pera, Panginoon. Pag ikaw ay mahirap, alam mo ang karanasan ng mahirap. Kaya nakikita mo ang mga kahirapan ng iba. Kaya tumutulong ka. Marami pa nga mga mamihirap ang mas tumutulong sa kapwa. Yung ibang mayayaman, naging buta, naging mga hindi na nakikita, bulag na sa mga kahirapan ng iba. Gaya ng sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, na kung saan ang mayaman ay hindi nakikita si Lazarus na sa kanyang mismong pintuan. Si Lazarus na walang pagkain, na sana maski mga sobra-sobra lang ng kaniyang pagkain ng mayaman ay makakain ni Lazarus, hindi pa rin siya nabigyan. Nung silang dalawa ay namatay, nag-iba ang kanilang swerte. Ang mayaman ay nasa impyerno, humihingi ng isang patak ng tubig. Si Lazaro ay nasa
tagiliran na sa piling ni Abraham at hinihingan ng mayaman na bigyan siya ng tubig. So, ang mayaman ay merong tendency na makalimot sa mga mahihirap, maging bulag sa paghihirap. Ang mga mahihirap, sapagkat alam nila kung ano ang kahirapan, mas madali silang makasimpatize. Mas madali silang bukas loob sa ibang naghihirap. Ito ang talagang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi porket ikaw ay maraming pera, automatically hindi ka na makakapasok. Kaya lang dahil siguro sa karamihan ng iyong pera, nakakalimutan mo na ang Diyos, nakakalimutan mo na ang kapwa. Lalong-lalo na gaya ng taong ito, itong binatang ito, natupad niya ang mga utos ng Diyos mula ng pagkabata pa siya. Ngunit siya ay nakatali sa kaniyang kayamanan. At nung siya ay inimbita ng Panginoon na mas lumapit sa Kanya, mas maging perfecto, mas maging tulad sa Kanya, tumanggi ang binata sapagkat natali siya doon sa kanyang kayamanan. So ang bottom line talaga, nakatali ba tayo sa ating kayamanan? Kahit mahirap, nagnanasa ba tayo ng sobra-sobra sa kayamanan na parang nakatali na tayo doon? Saan ba talaga tumitibok ang ating puso? Saan ba talaga ang ating kayamanan? At sinabi ng Panginoon, where your heart is, there your treasure is. Kung saan ang puso mo, doon ang iyong kayamanan. Kaya ang tanong sa atin ng Panginoon ngayon, saan ba talaga nakabatay? Saan ba talaga tumitibok ang iyong puso? Doon ang iyong kayamanan. Sana ang ating ipanalangin, ang ating kayamanan ay ang Panginoon. Ang ating kayamanan ay makinig sa salita ng Diyos. Mahirap man o mayaman, tayo ay nakasandal sa Diyos. Meron man tayong mga kayamanan, ito ay ginagamit natin hindi lamang para sa ating sarili, kundi upang matulungan ang iba. Yung mga labis nating kayamanan, yon pangangailangan ng iba. Ang dami nating mga bagay-bagay dito sa ating consumeristic society, no? Nag-accumulate tayo ng mga bagay-bagay, nakalimutan natin yung iba. So, pag tayo ay nakipag-share, nakipagbahagi sa iba, ibig sabihin, mas tapat tayo, mas malapit tayo sa puso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, sa Kaniyang napakaraming kayamanan, gusto niyang ibahagi sa atin. At lalong-lalo na, ang pinakamataas niyang kayamanan, ang Kanyang anak, ibinahagi sa atin upang itong anak na ito ay hanguin tayo sa ating mga kasalanan. Magpasalamat tayo sa Diyos at humingi ng tulong at tawad sa ating pagkalimot sa kapwa, lalong-lalo na sa mga katutubo na sobrang hirap. Magsitayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Dumalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang lahat ng mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyang pansin at tugunan nawa ng mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano. Si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalwalhatian, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Yung hindi po makaluhod, manatili lang pong nakatayo bilang paggalang sa ating sakramento. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit si isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya. Makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, ay kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalala. Ang ating simbahan ay nagsimula na pong maglabas ng isang limited edition coffee table book o CTB. Ito ay isang fundraising CTB campaign. Ang librong ito ay mayroong 200 mahigit na pahina na naglalaman ng mahalagang impormasyon at ng makukulay na kasaysayan ng ating simbahan sa loob ng 50 taon. Ito ay may hardbound cover at maaari na po itong mabili sa ating opisina. Ito ay nagkakahalaga ng 3,000 piso. Humingi lamang po ng form para dito o kaya ay maaari rin po kayong kumuha nito at inyong hulugan sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Bilang pagdiriwang pa rin ng ating ika-50 taong anibersaryo, mayroon din po tayong raffle ticket na nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Maaari po kayong manalo ng refrigerator, inverter, automatic washing machine, 32 inches na Smart TV at ang ating grand prize na AIMA electronic bikes. Ang mga halagang malilikom para sa coffee table at raffle tickets ay inyong tulong at suporta sa ating simbahan sa pagdiriwang ng ating golden anniversary. Para sa mga ilang detalye o impormasyon, magsadya po lamang sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Simula po ngayong linggo ay maaari na po kayong humingi ng sobre para sa mga kaluluwa bilang paghahanda sa pagdiriwang ng undas. Ang Archdiocese of Manila ay nagpadala ng liham tungkol sa ating ipinagdiriwang ngayon, ang Linggo ng mga Katutubong Pilipino at ang Araw ng Labis na Karukaan. Dahil dito tayo po ay magkakaroon ng second election. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Come let us sing to every nation, great is our God and He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal
at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.